Don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. But those who wish to boast should boast in this alone, that they truly know me and understand that I am the Lord. Sa Tagalog, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang talino, o ng malakas ang kanyang lakas, o ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung nais may magmalaki, dapat niyang ipagmalaki na kilala niya ako. Jeremiah 9 verse 23 to 24. Grabe. Nung hindi ko pa kilala ang Panginoong Jesus, puro ako kayabangan. At ginagamit ko lang yung yabang ko sa makamundong bagay, sa sariling interest lang. But in some way, nakakatulong sa akin yun ngayon. Kapag may time na nadi-discourage ako mag-share ng gospel, naiisip ko na, dati nga, kung saan-saan ko ginagamit yung kayabangan ko. So, bakit ako ngayon mahihiya na ipagmalaki at ipagsigawan na kilala ko ang Panginoon? Gusto ko i-share sa inyo to ngayon, guys. Dahil kung naging matapang tayo sa mga walang kwentang bagay, bakit hindi natin kayang maging matapang para sa Panginoon? Let's be bold to share the gospel. Because we know everything here is temporary. This is not our home. Our citizenship is in heaven. And we are all going to die. Yung nanay at tatay mo na mahal mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo, they are all going to die. And if you wanna see them in heaven, anong reason mo para tumigil sa pagbabahagi ng magandang balita at kabutihan ng Panginoong Jesus? Isang tactic ni Satan ngayon na sobrang daming tao ang nahuhulog sa patibong na to ay isipin mo na nakakahiyang mag-share ng gospel, ng word of God dahil masisira ang image mo. Diba? Ibubulong pa sa iyo niyan na alagaan mo yung dignidad mo, alagaan mo yung ego mo. I'm telling you, ganyan din ako dati. Ayokong pagtawanan ako ng tao kapag nakita nila ako nagbabahagi na ako ng salita ng Diyos. But you know what? Tinapik ako ng Diyos. At alam nyo kung anong sinabi niya sa akin? Etong verse na to. Galatians 6 verse 3. If anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself. Solid. As in yung nabasa ko yan, iba yung tama sa akin. It was like a bolt of lightning. I was humbled by God. Masyadong naging mataas yung tingin ko sa sarili ko para tanggihan yung calling ko na magbahagi ng mabuting balita. Sino ba ako? Ba may padigni-dignidad pa akong poprotektahan, image na pinoprotektahan, yung ego ko. Sino ba ako? Isa lang akong alabok. I'm just a dirt, a dust. That's why I'm so thankful na nireveal ng Diyos ang sarili niya sa akin. Dahil kapag iniisip ko yung kalagayan ko dati na walang Diyos sa buhay, nakakaawa ako. Kaya I'm so grateful sa privilege na pinagkaloob sa akin ng Diyos to serve Him and become His vessel to share the gospel and glorify His name. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano at hesitant ka, nagdadalawang isip ka, nahihiya ka mag-share ng gospel sa pamilya mo or sa mga kaibigan mo, isa lang ang tandaan mo. Only Satan and the demonic spirits, they want you. They want you, your family, your friends. They want you to end up in hell. Kaya kung parang may pumipigil sa utak mo na wag na mag-share ng gospel, obviously, bulong yan ng demonyo. I know na hindi naman lahat tayo ay kayang mag-speak up. Like yung straight up na kakausapin mo yung pamilya mo or yung kaibigan mo to share the gospel. Hindi naman kailangan ganun, di ba? There are so many ways to share the gospel. Take advantage, guys. Take advantage of the technology. Take advantage of the social media to share the gospel. Hindi lang dapat ang kalaban ang gumagamit niyan sa kasamaan. The Bible teaches us to be wise as serpents, but innocent as doves. Remember, what the enemy meant for evil, God will turn it for good. Amen?